Alam nyo ho ba mga kababayan, nabalitaan ko ho mga kapatid, na yung natitirang kaalyado ni Sara Duterte sa House of Representatives, mga kababayan, bumaliktad na. Yun ho, pinakamatindi dito. Mga kababayan, Duterte, Marcoleta na lang ang natitira sa loob ng Kongreso na kaalyado ni Sara. At ang balita ko mga kababayan, boboto sila for impeachment. Sabi ko sa inyo mga kapatid pinagkakalulo ngayon itong si Sara Duterte ng mga dati niyang kaalyado. Sabi ko naman, politics is number games. Yes, correct mga kababayan ko. But like I said mga kababayan ko, may araw at panahon din yan. Hindi habang buhay birthday mo, hindi habang buhay kaalyado mo. Magulo ang politika, sabi ko sa inyo mga kababayan ko. Hindi nga ako nagkamali ng aking sinabi. Di ba Ma'am Ninita Umali? Di ba? Ito na ho. Balita na ho ito. At kalat na ho mga kababayan ko na unti-unti na hong nalalagas ang mga kaalyado ni Sara Duterte sa loob ng Kongreso. Diba? Mga kapatid, wag kasi maging panatiko sa isang politiko na walang ginagawang tama. Correct, Ma'am Karina Akain. Masaya yun. Ako, nalulungkot ako for Sara Duterte. Because mapapa-impeach siya talaga. Kasi according dun sa ating nauna na ako nagbalita, nalalagasan na ho si Sara Duterte ng mga kaalyado sa loob ng Kongreso. Unti-unti na ho nagbabaliktaran mga kababayan. Naramdaman ho nila, mga kapatid, naramdaman ho ng mga kaalyado ni Duterte na wala ho talagang pupuntahan mga kababayan ko yung kanilang pakikibaka. Mga kapatid, ewan ko lang, sabi ko naman ho sa inyo mga kababayan, kung ako kay Sara Duterte kasi bababa na ako sa pwesto hindi na ako magpupumilit dyan sa iyo ng tao. Diba? Opo, Ma'am Ninita Umali, tama ho kayo doon. Ito nga ho, nakakalungkot lang kasi according doon sa ating information na natanggap, alam mo, kahit busy ako, andi dito ako sa Isabela Nasa Isabela ako. Grabe kayo. Hanggang dito umabot yung balita sa akin. Nasa Isabela ako ngayon. May trabaho lang ako dito. Kakatapos lang namin na mag-charity dito sa Isabela. Pagkatapos nito, babalik na ako ng Manila. Sinabi ko naman sa inyo, hindi kayo nakikinig sa akin. Wala talagang pupuntahan yan si Sara Duterte. Mga kababayan ko. Ngumiti na lang kayo. Kasi wala na talaga. Chaos na to. Yung ilang mga taga Mindanao na kongresista, wala na Hindi susuporta kay Sara. Paano nyo malulusutan yan? Yung mga kongresista sa Mindanao, wala nang kapangyarihan si Alvarez. Davao 1st District and 2nd District na lang ang maniniwala. Mga kababayan. Masakit po na katotohanan yan na yung malaman ho nila na yung mga kongresista sa Mindanao wala hong susuporta kay Sara. Boboto for impeachment. Paano ba yan? Ano na? 2 days to go. 2 araw na lang ang natitira. Sara Duterte. Nauubusan ka na ng kaalyado sa Kongreso. Diba? Ano na? Paano nyo lulusutan to? Wala nang susuporta kay Sara Duterte sa Mindanao na kongresista. Wala na, as in wala na. Paano ba yan? Gawa na yung impeachment. Gawa na yung impeachment.
Malilitis talaga siya. At ang exciting part nito, yung sa Senado, kung babasahin ba talaga ni Tito Soto. Mukhang babasahin para ho sa akin. O, babalitaan ko rin kayo, mga DD Sheets. Huwag kayo matakot, mga DD Sheets. This is not a fake news, mga kawawa, mga pathetic. Mga kawawa, mga pathetic, mga kababayan. Wala nang kapangyarihan si Alvarez sa Mindanao. Sa makatuwid, mga kababayan ko, wala nang pupuntahan ng Sara Duterte nyo. Tuloy ang impeachment. Paano ba yan? Yung mga kongresista ng Mindanao boboto ng yes for impeachment. Partida ha, hindi sinusuhulan yan. Awawa talaga si Sara Duterte nyo, may tulog talaga. Wala na in choices kundi kumahol na lamang. Wala na, tapos na ang laban. Maghihiring, yun naman ang gustong gusto ko. Yung maghiring, mga kababayan ko. Tapos mga kapatid, kapag naghiring, simple lang mga kababayan ko. No, teka lang, may pasaway dito. Sige, time out natin. Habang nag-iiyak siya dyan. O mag-iiyak ka dyan, Mary Joy. O ano, iyak ka muna bago ay tayo balik. No? O, dyan ka muna. O eto na. Nangyari na nga nangyari. No? Gusto ng taong bayan kasi na marinig si Sara Duterte na magpaliwanag sa House Committee. Gusto kasing marinig doon kung ano yung mga palusot na sasabihin niya. So, ibig sabihin nito, yung pinail ng Makabayan Bloc at ng mga silent majority kasama ang Magdalo, tuloy ang hearing. Ngayon, ang balita ko, ipapatawag itong si Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, sisipot ba si Sara Duterte? Oh, yan na. Yan na yung mangyayari. Ngayon, kapag hindi sumipot, yung pambato nyo sa 2028, tatawanan ko talaga kayo. Promise. Yung mga nagsabing tatawa na lang, baka ako ang tumawa sa inyo. Sabihin nyo sa puon nyo, sumipot. Ha? Sumipot sa hearing. Pag hindi siya sumipot sa hearing, aba, nagme-mekos-mekos yan. Ano? Takot Ayaw sumipot sa pagdinig. Ayaw sumipot sa hearing. Anong gagawin natin? Oh, sige nga. Nga, dumi. Ayaw sumipot sa pagdinig ng hearing. Ano gagawin natin doon? Di magme-mekos-mekos na lang yon. Hindi naman pwede magme-mekos-mekos na lang yung nyo, pambato nyo sa 2028 election. Ano, pang mekos-mekos lang? Ha? Ano, pang mekos-mekos lang ba yung pambato nyo sa 2028? Ha? Ano? Wala na napilayan na. Pilay na si Alvarez. Wala na Alvarez ang mga Duterte. Nagbaklasan na ho yung mga kongresistang naniniwala kay Duterte sa Mindanao. Kaya yung susunod na survey nyo, tignan natin kung 35% pa. Oh, si Candido dito na. Oh, sige, ayan si Candido. Bigyan natin ng laya. Pasok ka sa rehas. Ano, Candido? Iyak ka ngayon. Sige, banat. Ay, nako. Maglakaw ka dyan sa loob ng rehas. Paki-like muna yung live streaming natin, mga tol. Di nyo pa nila like tong live streaming natin. Wala na kasing pupuntahan talaga. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko sa inyo, the biggest mistake of Sara Duterte, lumaban pa siya. Kung bumaba na siya sa pwesto, no? Di sana, maganda-ganda pa. Fuck you, bitch. Sana bumaba na lang si Sara Duterte sa pwesto. Nang makatakbo pa siya sa 2028 election. Mga kababayan, hindi yung magtatapang-tapangan ka, kalaban mo taong bayan. 'Di ba? Ayun ang sinasabi ko Huwag kang magtatapang-tapangan
kung ang kalaban mo taong bayan. Oh. Ano mga trolls? Pasok mga troll. Nagpasukan na yung mga troll dito ngayon, no? Sabik na sabik kung makabawi. Wala na kayong bawi. Yung Sara Duterte nyo, wala na. Uuwing luhaan. Oh. Ayan na, wala akong magagawa doon. Nabalita lang sa akin. 'Di ba? Maraming salamat po, Chloe. Hello po sa inyo. Thank you very much sa inyo pong super chat. Maraming salamat po. No? Wala nang kawala si Sara. Wala na, promise. Ano na to? Ito yung masasabi ko na betrayal. Binitray si Sara ng mga kaalyado niya. At ang masaklap doon mga kapatid, ipa-i-impeach pa siya. Oh. Wala na. Ipa-i-impeach yung Sara Duterte nyo. Walang magaganap na ano. Wala nang magaganap na Sara Duterte campaign. Wala nang sisigaw na sararan. Huwag na kayong umasa. Walang mangyayaring ganun. Wala na. DN na to. Ito na yung katapusan ng karir niya as a politician. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, mga fake news, benga, salbahing dedes, benga, halik sa walang kawala ang may sala.